Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Biyernes. Estudyante pinagbabaril matapos ang graduation sa Davao de Oro. Isa na namang malagim na krimen ang naganap ng pagbabarili ng hindi pa naikilalang mga salarin ang isang mag-aaral sa labas ng kolehiyo ng Pantukan, Davao de Oro pagkatapos ng kanilang graduation itong Huwebes. Ito ay matapos ang sunod-sunod na insidente ng mga krimen mula Tacloban at Cavite kung saan karaniwang sangkot ang mga mag-aaral. Ayon sa Police Regional Office 11, nagtamo ang biktima ng 4 na tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa stable condition na ang biktima at kasalukuyan ito nagpapagaling sa Davao de Oro Provincial Hospital habang patuloy pa rin ang investigasyon ng LGU ng Pantukan. Sheriff na sinapak ni VP Sara ng 2011 tetestigo para sa impeachment trial. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Kabilang sa mga prosecution witness ang 4th Sheriff na si Arbe Andres para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan sinakpak sa pagmumuka ng bise ang sheriff noong alkalde pa lamang ito ng lungsod ng Davao noong 2011. Haharapin ni VP Duterte ang 4th article of impeachment dahil sa pagbanta nito laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagmubulgar, Brian Kitson. Bilang ng mga nasawi sa earthquake sa Venezuela, mahigit 235 na. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Matapos ang pagguho ng ilang mga gusali sa Venezuela dulot ng magkasunod na lindol, mahigit 235 ang nasawi habang 1,500 pang nawawala ayon sa mga rescuers. Nagdeklara si Venezuelan President Delcy Rodriguez ng state of emergency matapos ang pagtama ng dalawang naglalakihang 7.2 at 7.5 magnitude na lindol. Nagpadala ng search and rescue teams, medical resources, at humanitarian assistance ang Estados Unidos para sa Venezuela ayon kay US Secretary of State Marco Rubio. Nagbubulgar, Jenny Albason. Bagyong Gardo ng alabasa sa Philippine Area of Responsibility. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Miguel Banal. Severe Tropical Storm Gardo o kilala rin sa international name itong Higos, nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility alas 9 ng umaga nitong Biyernes ayon sa Pag-asa. Ito ay matapos pumasok ng bagyo sa PAR pasado alas 3 ng hapon nitong Huwebes. Nagtala ito ng maximum sustained wind sa bilis na 95 km per hour. Ang bagyong Gardo ang kapitong tropical cyclone na naitala sa bansa ngayong taon kasunod ng bagyong Francisco. Nagbubulgar, Miguel Banal. At ngayon naman, pakinggan natin ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa mga paraan para maiwasan ng mga estudyante na masangkot sa krimen. Parang dapat po talaga ma-monitor ng mga parents yung mga parang apps or yung mga contents po na kinoconsume ng mga bata. Kasi po parang na-influence po yung mindset na lang. Tapos mas maging strict po talaga yung mga schools. Kasi di ba po minsan may mga parang tendencies yung mga schools at tinutusok-tusok lang nila yung bag. Pero actually dapat mas maging parang maging sure po talaga sila sa mga pag-check ng bag po ngayon. Yung mga bata, matitigas na kasi ulo ng mga bata Sobra. Hindi po kailangan, dapat wala munang cellphone. Doon marami silang natututunan dyan. So, lalo na yung Roblox na sinasabi. Dapat walang cellphone, ma'am. Wala pong cellphone. Pabor naman ako na sa 9 years old na bata na wag muna sila magsi-cellphone. Kasi nakakatakot ngayon sa panahon ngayon. Na kaya na nila, sa edad nilang gano'n, nakakagawa na sila ng krimen na hindi dapat. At yan ang mga saloobin na nakalap sa araw na ito. Para sa Boses ng Katotohanan, ako si Kyle Sherin Bago, nagbubulgar. SB 19, tampok sa Grammy Museum, Global Spin Live. Panibagong international milestone ang naabot ng P-pop group na SB19 matapos mapiling maging bahagi ng Grammys Museum Global Spin Live Series. Nakatakdang magtanghalang grupo at makibahagi sa isang live conversation tungkol sa kanilang musika sa Grammy Museum sa Los Angeles. Ayon sa Grammy Museum, kinikilala ang SB19 bilang isa sa mga pinaka-influential na music acts sa
Southeast Asia at isa sa mga nangunguna sa makabagong P-pop. Binigyan din ng museo ang mga naging tagumpay ng grupo, kabilang ang pagiging kauna-unahang Southeast Asian at Filipino act na nominado sa US Billboard Music Awards noong 2021. Sasa Girl, inilabas na ang music video ng kanyang bagong awitin. Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Beron. May bagong handog si internet personality Sasa Girl para sa kanyang mga tagahanga matapos ilabas ang music video ng kanyang latest single na Mahiyain. Tampok sa music video ang aktor na si Joao Constancia na makakasama rin ni Sasa sa upcoming film na Multua. Sa paglabas ng Mahiyain, muling ipinakita ni Sasa ang kanyang kakaibang estilo at personalidad sa kanyang pinakabagong music release. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Sofia Novino nakamit ang silver medal sa 11th Asia Oceania Sambo Championships. Para sa boss ng katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Ilak na medalya ang sumikitang sa katinanya sa Sofia Nicole Novino matapos sumuko kay Karkat Rakibay ng Kazakhstan sa finals ng 11th Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium nitong Webes, June 25. Sa kabila ng pagkatalo via submission sa dulo, tila ginto pa rin ang halaga ng medalya para sa University of the East due to standout matapos itong patumbahin sina Erkayam Samatova ng Kazakhstan at Wing Chi Tian ng Vietnam sa mga naunang round. Matatanda ang gumawa ng ingay si Novino noong nakaraang buwan sa Singapore matapos talunin ng isang lalaking katunggali para sa kampyonato. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Sally, narinig mo na ba yung homeschooling? Yes, oo. Kasi Meron maraming mga celebrities ngayon na nagpa-practice yan. Like si Doug Kramer and Jessica Garcia. Alam ko yung mga anak nila, in-homeschool nila. Kasi, natanong ko to dahil hindi kaya dapat ito na yung trend na kailangang sundin natin para pagdating sa schooling, sa education. Kasi, ang dami nangyayaring krimen. Tapos, aside from that, aside from yung mga crimes na nabalitaan natin the past few days or weeks, andyan din kasi yung bullying. Okay. Diba? Dahil syempre, hindi mo naman poprotektahan 24/7 yung anak mo pag nasa loob ng paaralan. Naintindihan ko naman, Tons. And syempre, para sa akin mas gusto ko pa rin yung pumapasok sa school yung mga bata. Kasi doon na di-develop yung socialization. Yes. Kasi diba? nga pag nasa bahay lang, kayo lang yun. Magiging kampante kayo, diba? And sa school, syempre, iba-ibang tao. And hindi naman lahat ng time, lahat ng location, nangyayari na mayroong ganung pangyayari. Let's face it, dapat yung mga nangyayaring ganyan, inaasikaso muna sa bahay. Kasi nga, syempre, kung pinalaki mo yung anak mo ng matatag, diba? At hindi basta-basta mabubuli, syempre, walang bullying at walang mga ganyang kriming lalabas. Pero paano rin naman yung mga katulad ng mga inosenteng estudyante na nadamay dun sa shooting sa Tacloban? Na sabihin mo na maganda yung background nila, maganda yung pagpapalaki sa ano na ng magulang nila, pero meron silang mga kaklase na medyo napabayaan. Pero syempre, one of the few naman siguro natin matatawag yung ganun, diba? So, let's face it, huwag nating harangan yung mga mabibuild pa natin sa mga anak natin dahil lang sa mga konting aksidente. Siguro din kasi kailangan ding bigyan na pansin ng mga eskwelahan yung security. Kasi di ba, syempre, paano napasok yung weapon? Paano naalagpas, di ba? So, siguro yon. Isa siguro pwede nating pakita natin na talagang dapat meron ganun sa eskwela. Yung government din siguro yung presence ng police. Yes, siguro. Tama yun. Okay, at yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari kayong bumisita sa aming social media accounts. Ako si Ton Sedania. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, pahingayin pa rin ang boses. Bye.